Nehemias Kapitulo 12. Ang listahan ng mga pari at mga Levita. Ito ang listahan ng mga pari at mga Levitang bumalik kasama ni Zerubbabel, na anak ni Shealtiel at ng pinakapunong paring si Joshua. Ang mga pari ay sina Seraias, Jeremias, Ezra, Amarias, Maluk, Hatus, Sekanias, Rehum, Merimoth, Iddo, Genotoy, Abijas, Mijamin, Maadias, Bilga, Semayas, Joarib, Jedaias, Salu, Amok, Hilkias at Jedaias. Sila ang mga puno ng mga pari at ng kanilang mga angka ng panahon ni Joshua. Ang mga Levita naman ay sina Jeshua, Binui, Kadmiel, Serebias, Juda at Matanayas. Sila ang namamahala sa pagkanta ng mga awit ng pasasalamat. Ang bumubuo ng koro na umaawit ng mga sagutang pag-awit ay sina Bakbukias, Uno at iba pang mga Levita na kasama nila. Ang mga sumunod na salinlahi ng paring si Joshua. Naging anak ni Joshua si Joachim, na ama ni Eliasib. Naging anak naman ni Eliasib si Joiada, na ama ni Jonathan, na ama ni Jedua. Nang panahong si Joachim ang pinakapunong pari, ito ang mga pinuno ng mga angka ng pari. Merayas, angka ni Seraias. Hananias, angka ng Jeremias. Si Mesulam, angka ng Ezra. Jehohanan, angka ni Amarias. Jonathan, angka ni Malki. Jose, angka ni Sebanias. Paring si Adna, angkan ni Harim. Helkai, angka ni Merayot. Zacarias, pari Zacarias, angka ni Iddo. Paring Mesulam, angka ni Geneton. Zikri, angka ni Abijas. Minyamin, walang punong pari. Piltay, angka ni Modayas. Samua, angka ni Bilga. Paring Jehonatan, angka ni Semayas. Matenay, angka ni Joarib. Uzi, Jededias. Kalay, angka ni Salai. Eber, angka ni Amok. Hashabayas, angka ni Hilkias. Nathaniel, angka ni Jedaias. Inilista ang mga pamilya ng mga pari at mga Levita. Inilista ang mga pinuno ng mga sambayanan ng mga Levita at ng mga pari ng panahon ng panunungkulan ng mga pinakapunong paring si Eliasib, Joiada, Johanan at Jadua. Ang listahang ito'y natapos ng panahong si Dario ang hari ng Persia. Ang mga pinuno ng mga sambayan ng Levita ay nailista sa aklat ng kasaysayan noong panahon lamang ni Johanan na apo ni Eliasib. Mga itinakdang gawain sa templo. Ang mga pinuno ng mga Levita ay hinati sa mga pangkat na pinamunuan nina Hashabias, Serebias, Jeshua, Binui at Kadmiel. 2 pangkat ang sagutang umaawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos, ayon sa ipinag-uutos ni David na lingkod ng Diyos. Ang namamahala naman sa mga bantay sa mga bodega na malapit sa mga pintuan ng templo ay ang mga sumusunod: Matanayas, Bakbukias, Obadias, Mesulam, Talmon at Akub. Nooy panahon ng pamamahala ni Joachim, anak ni Joshua at apo ni Jehozadak. Ang gobernador noon ay si Nehemias at ang pari ay si Ezra, na dalubhasa sa kautusan. Itinalaga ni Nehemias ang pader ng lungsod. Nang itinalaga na ang pader ng Jerusalem, tinipon ng mga Levita sa Jerusalem upang sama-sama nilang ipagdiwang ang pagtatalaga. Ipinagdiwang ito sa saliw ng mga awit ng pasasalamat at ng tutog ng pompyang, alpa at lira.
Ang mga awit na mula sa angkan ng mga Levita ay dumating mula pa sa paligid ng Jerusalem at mula sa kapatagan ng Netofa, sa bayan ng Gilgal at sa kapatagan ng Geba at Azmavet. Nilinis ng mga pari at ng mga Levita ang kanilang sarili ayon sa kautusan, at ganon din ang ginawa nila sa mga tao. Nilinis din nila ang mga pintuan at mga pader ng lungsod. Isinama ko sa ibabaw ng pader ng lungsod ang mga pinuno ng Juda. Pinamahala ko sila sa 2 malaking pangkat ng mga awit na lilibot sa lungsod upang magpasalamat. Ang isang pangkat ay lumakad na papuntang kanan sa ibabaw ng pader patungo sa pintuang papunta sa tapunan ng basura. Kasunod nito ang kalahati ng mga pinuno ng Juda sa pangunguna ni Hosayas. Nasa likuran nila sina Azarias, Ezra, Mesulam, Juda, Benjamin, Semayas at Jeremias. Hinihipan ng mga paring ito ang kanilang mga trompeta habang sumusunod sina Zacarias, anak ni Jonathan at apo ni Semayas. Kabilang din sa kanyang mga ninuno sina Matanayas, Micaias, Zakur at Asaph. Sumunod din ang kanyang kamag-anak na sina Semayas, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Netanel, Juda at Hanani. Silang lahat ay may dalang mga instrumento sa musika na katulad ng tinugtog ni Haring David na lingkod ng Diyos. Ang pangkat na ito ay pinangunahan ni Ezra na dalubhasa sa kautusan. Pagdating nila sa pintuan ng bukal, nagtuloy silang bakit sa lungsod ni David. Lumampas sila sa palasyo ni David hanggang sa sumapit sila sa pintuan ng tubig sa gawing silangan ng lungsod. Ang ikalawang pangkat na nagpasalamat din ay lumakad namang pakaliwa sa ibabaw ng pader. Sumunod ako sa pangkat na ito at lumakad kaming kasama ang kalahati ng mga taong bayan. Lumampas kami sa tore ng mga pugon papunta sa maluwang na pader. Mula rooy, lumampas kami sa pintuan ni Ephraim, sa pintuang luma, tuloy sa pintuan ng isda, sa tore ni Hananel, sa tore ng sandaang patungo sa pintuan ng mga tupa. Huminto kami sa may pinto ng templo. Ang 2 pangkat ng mga awit ay nagtagpo sa tapat ng templo. Bukod sa mga pinunong kasama ko rin ang mga paring umiihip ng mga trompeta na sina Eliakim, Maaseias, Miniamin, Micaias, Elionai, Zacarias at Hananias. Kasunod nila sina Maaseias, Semayas, Eleazar, Uzi, Johanan, Malkijas, Elam at Ezer. Ang mga ito ay mga awit na pinangunahan ni Jezrahias. Nang araw na iyon, nagalay sila ng maraming handog at masayang nagdiwang ang mga tao dahil sa kagalakang dulot sa kanila ng Diyos. Pati ang mga babae at mga bata ay nagdiwang din, kaya't ang ingay nila ay narinig sa malalayong lugar. Ambagan para sa pananambahan sa templo. Nang araw ring iyon, nagtalaga sila ng mga lalaking mamamahala sa mga bodegang paglalagyan ng mga kaloob sa templo gaya ng mga unang bunga at 10 bahagi ayon sa kautusan. Sila ang kukuha ng mga kaloob para sa mga pari at mga Levita mula sa mga bukirin ng mga bayan sapagkat sila ang inihanda sa paglilingkod sa gawain ito. Nagalak naman ang mga taga-Juda sa mga pari at mga Levita sapagkat tinupad nila ang utos ng Diyos tungkol sa pagiging malinis. Gumanap din ang kani-kanilang tungkulin ang mga awit at mga bantay ayon sa inuutos ni David at ng anak nitong si Solomon. Mula pa ng panahon ni Haring David at ng mga awit na si Asaph,
Ang mga awit na ang nangunguna sa mga awit ng pasasalamat at papuri sa Diyos. Sa panahon naman ni Zerubbabel at ni Nehemias, ibinibigay ng buong Israel ang kanilang mga kaloob araw-araw para sa pangangailangan ng mga awit at ng mga bantay sa templo. Ibinibigay nila ang handog para sa mga Levita at ibinibigay naman ng mga Levita sa mga pari ang bahagi ng mga ito.